Magandang buhay! Welcome sa Edukasyon sa Pagpapakatao, Grade 7. School Year 2023 to 2024. Ako po ang inyong guro, Sir Mar Luterte. Ang ating tatalakayin ay pangarap, mithiin, at pagpapasya. Lahat ng tagumpay, lahat ng nakamit na makabuluhan, at lahat ng tagumpay na kwento ng buhay ay nagsisimula sa mithiin ayon kay Paul Meyer sa kanyang aklat na Desire to Succeed. Ayon kay Stephen Robbins, mula sa kanyang artikulo, maraming napaka-edukadong tao, may talento at koneksyon ang nasira ang buhay dahil sa maling pagpili o pagpapasya. May mga tao rin naman na mayroon lamang sapat na talento at malimit na pagkakataon ang nabuhay ng masagana at marangya dahil sa maingat o matalinong pagpili o pagpapasya. Libre lang ang mangarap, sabi nga nila, kung kaya't, gaya ng lagi nating naririnig, ang tanong, magkakatotoo ba ang isang pangarap kung wala kang gagawin? Maring ito ay manatili na lamang na isang pangarap. Ayon kay Anthony Castor, isang career coach, ang buhay ay malungkot kung walang pangarap. Tayo ay nilikhang may kakayahang mangarap at makita ang sarili sa isang sitwasyong kontrolado natin. Ayon naman kay Helen Keller, isang bulag at bingi na naging matagumpay sa buhay, sa pangarap nagsisimula ang lahat. Ano nga bang pagkakaiba ng pangarap, pantasya at panaginip? Ang pantasya ay mula sa malikhaing isip na malayo sa katotohanan. Ito ay ginagawa ng tao upang kahit papano ay pansamantalang matakasan ang mga problema sa buhay. Ang panaginip naman ay nangyayari lamang sa isip habang natutulog at pagising tapos na ang kanyang panaginip. Subalit ang pangarap ay isang sitwasyon na gustong mangyari ng tao sa kanyang buhay sa hinaharap. Mga dapat isaalang-alang sa pagtupad ng pangarap. Una, kamalayan sa sarili or self-awareness. Sa pamamagitan ng pagkilala sa iyong sarili, pag-alam sa iyong talento, kakayahan, hilig at kahinaan, doon mo ngayon mapapagtanto ano ba ang pangarap mo o kurso mo na aakma sa iyong sarili. Pangalawa, pagkilos or aksyon. Sa pamamagitan ng pagsikap at pagtitiyaga, pagbangon kapag nadapa at pagtitiwala sa sarili at may kapal, makakamtan mo ang iyong pangarap. Maging motibado sa pamamagitan ng pagiging positibo at inspirado. Hindi pagdududa na makakamit ang mga ito anumang balakid ang dumating. Nadarama ang pangailangang makuha ang pangarap. Kung kaya't ikaw ay magsikap ng lubos upang matamo ang mga ito. Sukdulang iba yung sakripisyo ang iyong gagawin upang may sakatuparan lamang ang inyong mga pangarap. Panglima, naniniwala na magiging totoo ang mga pangarap at kaya niyang gawin totoo ang mga ito. Tulad na lamang kay Laika Gairanod, unang nanalo sa The Voice Kids
na kung saan siya ay naniniwala na manalo dahil sa kanyang galing. Pang-anim, mahalagang magpasalamat at magplano ng pagtulong sa kapwa, papuri at pasalamat sa Diyos. Sapagkat maging sa Jeremias 29 verse 11, sapagkat maganda ang balak ko para sa inyo at hindi masama. Bibigyan ko kayo ng kinabukasan at pag-asa. Halimbawa na lamang dyan si Maria Janet Rodriguez Ambubuyo. Ano nga ba ang mithiin? Ito ay isang goal or tunguhin o pakay na nagbibigay direksyon sa iyong buhay. Meron tayong dalawang uri ng mithiin. Una, pangmadalian o short term, na kung saan maaaring makamit sa loob ng isang araw, isang linggo, isang buwan. Halimbawa rito, gusto mong mag-top sa exam, sa periodic test. Pangmatagalang o long-term goal, maaaring makamit sa loob ng isang semester, isa o higit pang taon. Pamantayan sa pagtatakda ng mithiin, dapat ito ay nakapaloob sa SMART A. Ano ba ang ibig sabihin ng SMART A? S, specific, B, measurable, A, attainable, R, relevant, T, time-bound, and A, action-oriented. Specific or tiyak, halimbawa, nais mong maging inhenyero o engineer, kaya ang kukunin mo sa senior high school ay STEM. Measurable or nasusukat, halimbawa, sapat ba ang marka, kaalaman o kasanayan sa kursong kukunin? May sapat bang pera para sa iyong kurso? Attainable or naaabot, halimbawa, makatotohanan ang iyong mithiin dahil alam mo ang iyong kakayahan at kalakasan. Relevant or angkop, maging doktor para makatulong sa pamayanan. Maging doktor para mapaaral ang kapatid dahil ikaw ang panganay. Time-bound, may takdang panahon. Halimbawa, gaano katagal kayang isakatuparan ang iyong mithiin. Action-oriented o kayang isakatuparan. Halimbawa, ano-ano ang mga hakbangin na dapat gawin? Kapag nadapa, sumuko na ba? O kailangang bumangon? Mga gabay na maaring makatulong sa iyo. Una, personal. Ano ba ang gusto mong pagbabago sa iyong sarili kaugnay sa iyong mithiin? Pamilya. Paano makakatulong sa pamilya mo ang iyong mithiin? C, karera. Ano bang karera ang iyong gustong kunin sa senior high school? Pera. Gaano ba kalaki ang gusto mong kitain pagdating ng panahon? E, antas ng pamumuhay. Saan ba gusto mong tumira? Doon ba sa condominium, sa apartment, o saan mo gusto? Mga proseso ng pagpapasya. Panahon. Kaya nga sabi, madalas mong maririnig, bigyan mo ako ng sapat na panahon na makapag-isip. B, or pangalawa, isip at damdamin. Pinagninilayan ang sitwasyon, tinitimbang natin ang kabutihan. Pangatlo, kalayaan. Hindi tayo dapat maimpluwensyan ng opinyon ng iba. Pang-apat, pagpapahalaga batay sa kung ano ang mahalaga sa atin. Mga hakbang sa pagpapasya. Una, humalap ng kaalaman. Pangalawa, magnilay ng mismong hakbang. Letter A, suriin ang aksyon. B, personal na hangarin. C, kaugnayan sa aksyon. Pangatlo, hingin ang gabay ng Diyos. Pang-apat, tiyakin ang damdaming napili. Panglima, pag-aralang muli ang pasya. Maliban sa mga nabanggit na proseso, maaari din gamitin ang compass career na kung saan yan ay literal
na kompas na magtuturo kung saan ang dapat na direksyon. Naandyan yung 3 K. Isa ay kaugnay sa karunungan na kung saan dito natin masukat yung tamang pagpapasya, karanasan na kung saan yung mga mali na nating naranasan ay hindi na maulit. Then, kutob. Kadalasan, ang kutob ay tumutugma. Kung kaya't, kapag nakutuban natin na hindi maganda, huwag nating itutuloy. Personal na pahayag ng misyon sa buhay. Ito naman ay mabisang gabay sa pagsasabuhay ng ating pangarap, mithiin, at mga pagpapasya ang magkakaroon ng personal na pahayag ng misyon sa buhay. Ayon kay Stephen Covey, sa kanyang aklat na The 7 Habits of Highly Effective Teens Begin with the End in Mind. So, dapat ngayon pa lang, alam mo na ang iyong gustong marating pagdating ng panahon. Halimbawa, meron kang time frame. Makalipas ang 10 taon, sino ka na ba? Ano na ang iyong narating? Ikaw na ba isang ganap na guro o kaya isang ganap na arkitekto? Ito yung mga dapat isaalang-alang sa pagbuo ng PPMB. Ano ang layunin mo sa buhay? Pangalawa, ano-ano ang iyong mga angking pagpapahalaga? Pangatlo, ano ang mga nais mong marating? Pang-apat, ano-anong mga benepisyo ang gusto mong matanggap? Pang-5, ano-ano ang mga magiging balakid na maaaring harapin sa pagtahak ng iyong pangarap? Pang-6, sino ang mga tao na maaari mong makasama at maging kaagapay sa iyong buhay? Upang tasain ang iyong pagkakaunawa sa ating aralin, mangyaring sagutan ang tayahin ang iyong pag-unawa at isulat sa buong papel. Unang tanong, ano-ano ang mga katangian ng taong may pangarap? Pangalawa, paano ang kaibahan ng pangarap sa mithiin? Ipaliwanag. 2 tanong lang po upang kahit paano ay hindi kayo masyadong mahirapan. Maraming salamat po muli.